1970, Agusan del Sur. Ang kwentong ito ay ang karanasan ng aking papaloloy kasama ang pinsan ng kanyang tatay na si Lolo Simon. Kilala po si Lolo Simon sa baryo nila Papa ng mga panahon na yan bilang isang manggagamot. Lahat ng mga uri ng elemento, maging ang aswang ay nakasalamuha na niya. Marami rin itong suot na mga pananggalang sa katawan laban sa mga engkanto at aswang. Panatag ang lahat kapag kasama siya sa inuman, lalo na kapag dadayo sa ibang baryo. Kaagad kasi na nalalaman ni Lolo Simon kung ang inumin at pagkain ay may laway ng aswang, lason o kung ano-ano pa. Araw ng kapistahan noon sa baryo nila Papa. Binatilyo pa lamang siya ng mga panahong yun. Dahil nasa bundok ang bahay nila Lolo Simon, ay bumababa ito ng bundok kapag kapistahan na sa baryo. At sa bahay muna nila Papa tumutuloy. Nang mga panahong yun, iilan pa lamang ang may mga kuryente sa baryo. May mga kaya lang kasi ang kayang magpakabit ng kuryente ng panahon na yon. At sa bahay nga nila ni Papa ay walang kuryente. Tanging malaking gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa buong bahay. Gayunpaman, bago pa sumapit ang kapistahan, ay nag-aalaga na ng baboy ang Lolo Pedring, ang tatay ni Papa. Si Lolo Pedring at si Lolo Simon ang partner sa kusina para magluto. At gayon din naman ang Lola Nelia, ang nanay ni Papa. Nakasanayan na po na sa tuwing may kapistahan ay kung sino-sino na lamang ang umaakyat ng bahay para makikain. Sabi sa akin ni Papa ay hindi raw kadalasan niya kilala ang mga pumupunta sa bahay nila at kumakain sa tuwing may kapistahan sa kanilang baryo. Isang gabing araw po noon, sa labas ng bahay ay nag-iinuman sina Lolo Simon at Lolo Pedring kasama ng ilang mga kumpari nito at ilang mga kamag-anak na rin. Nakailang galon na sila ng tuba pero hindi pa rin lasing si Lolo Simon. Habang nagkakasiyahan noon, ay may isang kakilala si Lolo Pedring na dumating. Nakilala raw ito ni Lolo sa koprahan, kaya't niyaya niya na dumayo sa kanila. Noon ay lumapit si Papa na noon ay mga nasa 12 anyos pa lamang para magbigay ng pulutan sa kanila. Ang unang tagay, basta nasa inuman sila ay laging kay Lolo Simon. Lagi kasing itong sinasabi sa mga kamag-anak at kaibigan na kapag nadali siya o may kakaiba sa iinumin niya o kakainin, ay itapon na agad ito. Dahil may kaunting laman pa noon ang isang galon ng tuba na iniinom nila, ay hindi na muna nila ginalaw ang isang galon ng tuba na dala ng kakilala ni Lolo Pedring. Pinakain niya muna ito. Pero hindi pa man ito nauubos ang kinakain, ay nagpaalam ito na umalis muna saglit at iihi daw di umano ito. Nang maubos na ang naunang galon, ay binuksan na ni Lolo Simon ang dalang tuba ng kakilala ni Lolo Pedring. Nagtaka ang ilang kasama nila sa inuman kung bakit niya inilagay sa bibig ng galon ang palad nito. At ilang sandali pa, ang sumunod na nangyari ay nagpagulat sa lahat. Nahating bigla ang galon ng tuba at bumula ito na parang bula ng sabon at naging kulay itim ang kulay ng tuba. Biglang napasigaw at napatayo silang lahat sa lamesa. Nahimasmasan din ang mga lasing na kasama nila. Matapos noon ay nagpaalam si Lolo Simon na aalis. Nabigla pa rin ang lahat sa nangyari at maging si Papa rin ay namangha sa ginawa ni Lolo Simon. Nang umalis si Lolo Simon ay pasimpleng sinundan siya ni Papa. Akala ni Papa ay uuwi na si Lolo Simon noon. Pero ang daan na tinatahak niya ay hindi ang daan papunta sa kanila. Biglang sumulpot si Papa sa likuran ni Lolo Simon. "Tay Simon,
Saan po kayo pupunta? Sabi ni Papa kay Lolo Simon na ikinagulat nito. Lokong bata ka, ba't mo ko sinundan? Ilang sandali pa ay may mga kaluskos silang naririnig sa paligid. May malansang amoy na rin silang naaamoy na parang nabubulok na patay na hayop. Nakita ni Papa na may hinugot sa kanyang likuran si Lolo Simon. Isang tansong punyal. Sabi ni Papa, pag ang aswang daw ay nasugatan ng tansong punyal, ay hindi na raw gagaling pa ang sugat na idudulot nito hanggang sa mamatay ito. Ilang sandali pa ay may natanaw na isang malaking baboy ramos si Papa sa unahan nila ni Lolo Simon. Magtago ka, Loy. Utos ni Lolo Simon kay Papa na agad namang nagtago sa likod ng malaking puno. Ilang sandali pa, ang baboy ramo na nakita nila ni Papa ay unti-unting nagbabago ng anyo. Naging tao ito na may makapal na itim na balahibo. Nakapangingilabot din ang pangit nitong anyo na parang halimaw. Hindi makagalaw si Papa sa takot sa kung saan siya nagtatago ng mga sandaling yun. Nakita niyang sinugod ng aswang si Lolo Simon, pero naiilagan pa rin niya ito. Sinipa niya ito at bahagyang napaatras ang aswang nakaharap niya. Umangil ito na tila galit na galit kay Lolo Simon. Sa makaulit ay sumugod muli ito kay Lolo Simon. Sa pagkakataong ito ay hinawakan na ni Lolo Simon ng maigi ang tansong punyal na hawak niya. Nagbuno ang dalawa. Napahanga si Papa na ganoon pala kalakas si Lolo Simon. Akmang kakagatin na siya ng aswang, pero nagawang masugatan ni Lolo Simon ang aswang sa muka gamit ang tansong punyal na hawak niya. Napatakip ng tenga si Papa nang umangil ng malakas ang aswang na nakasagupa ni Lolo Simon. Sinaksak niya ito sa braso at dibdib, dahilan para mapaatras ito. Mabilis na nagtungo ito sa mayabong ng mga damo at agad na nawala. Lumapit si Papa kay Lolo Simon at tinulungan niya itong tumayo. Grabe tay, aswang po yun, di ba? Pero hindi po kayo natakot. Namamanghang turan ni Papa kay Lolo Simon. Sige na, balik na tayo sa bahay niyo. Hinahanap ka na malamang ng nanay mo ngayon. Agad na ikwinento ni Papa kay Lola Nelia ang nakita niya. At ipinagyabang din yun sa mga kaibigan niya. Bagay na hindi naman na ipinagtaka ng mga taga roon. Ang dami raw po kasi talagang mga aswang sa baryo nila ng mga panahon na yon. Nakadalasan ay mga dayo pa. Samantala, sabi ni Lolo Pedring, hindi na raw po niya nakita sa kuprahan ng kaibigan niyang inimbitahan niya noong piyesta. Hindi na rin ito bumalik noong gabi na nagsabi itong aalis muna sandali. Sabi ni Papa aswang daw yun, sabi ni Lolo Simon. At ang tuba na dala niya ay may laway niya. Ang sino mang makakainom nun ay magiging aswang din daw.